Let's turn our Bible in Daniel chapter 6, 1 to 11. Thank you, Jay. Daniel chapter 6, 1 to 11 and 16 to 21. 15 verses po ito. And the Holy Spirit will speak to us. Are you excited? Lahat po na excited, magsabing amen. Darius the Mede decided to divide the kingdom into 120 provinces. And he appointed a high officer to rule over each province. The king also chose Daniel. Sabi po natin Daniel. The king also chose Daniel and two other administrators to supervise the high officer and protect the king's interests. Sabihin po natin, supervise. Verse 3, Daniel soon proved himself. Kung meron po kayong, kung Bible ang gamit nyo, guhitan nyo yan. Kung cellphone naman yan, highlight nyo. Daniel proved himself. Sabihin po natin yung pangalan natin. 1, 2, 3, go. And you need to prove yourself. Amen? Daniel proved himself more capable than all other administrator and high officer. Because of Daniel's great ability. Sabi po natin, great ability. Kailangan po natin yan. That we do not just come to God to His presence. We do not just come to God to enjoy His presence. But we come to God to receive ability. Kailangan natin ng abilidad sa buhay. Sabihin po natin, abilidad. Amen, no? Because of Daniel's great ability, the king made plans to him. Tindi po niyan. The king made plan. May plano. May plano ang hari na i-promote siya sa mas mataas. Yan, okay ha? So, lahat po kayo naririto, may magandang plano ang Diyos sa'yo na i-promote ka. Wala po akong maintindihan. Kaya ang sabi ko sa inyo, your success will be loud. Amen? Hindi mo kailangan ipagyabang, hindi mo kailangan i-advertise. Ang gagawin sa iyo ni Lord, magiging maingay. Amen? Kaya napakahalaga na yung mga desire mo, napakahalaga yung tagumpay mo, it is backed up by prayer. It is backed up by the Word of God. Kasi tandaan niyo po ito, lahat ng tagumpay mo, haharap ng trials yan. Amen? Lahat ng tagumpay mo, ministry, tagumpay mo mag-asawa, tagumpay mo sa negosyo, tagumpay mo sa kalusugan, tagumpay mo sa pananalapi, lahat ng tagumpay mo, haharap ng testingan. Kaya napakahalaga, lahat ng dinidesire mo, lahat ng kinakanker mo, it is back up. Sabi natin, back up. It is backed up by the Word of God. It is backed up by prayer. Kasi yun ang magpapatatag sa testing. Amen? Hindi pa po natin natatapos ito, pero alam nyo nang ibig ko sabihin. Amen? So, it is important that your blessing, that your success is backed up by the Word of God. Ito po, na-promote si Daniel, tuloy-tuloy yung promotion niya, ikatatlong hari na po ito. Amen? Ikatlong hari na itong pinaglingkuran niya. Ikatlong presidente na to, ikatlong gobyerno na to. Amen? Napapalitan ang mga hari, napapalitan ang mga kaharian, pero si Daniel hindi napapalitan. Hindi po niyan. Season may change. People you serve may change. Magbabago ang negosyong hinahawakan mo. Magbabago ang trabahong hinahawakan mo. Magbabago ang season mo. Pero ang Diyos na sumasayo, hindi magbabago. Hindi po, yan ay mahinang palakpak yan para kay Lord. Amen? Kaya you see, kung alam nyo to na ang Diyos ay para sa'yo, talagang papanatag ka. Papayapa ka. Nung nagsimula yung crisis na to, lahat po tayo, we are in fear, we are in confusion. Pero tignan nyo, 7 months na nanatil. Come on, palakpakan mo si Lord yung the best. Huwag mo siyang bibigyan ng kalahating palakpak, yung matinding palakpak para kay Lord. In verse 3, si Daniel may magaling na abilidad. Amen? Nakita, meron siyang track record, may kasaysayan siya. Kasi every time na may bagong presidente, every time na may bagong manager, babalasahin niya lahat ng mga tao, papalitan niya ang mga yan, ilalagay niya yung mga gusto niya, yung mga magagaling. Pero si Daniel, 3 hari na yung nagpalit, hindi siya pinalitan. Kasi evident, magaling na magaling ang taong ito.
Kaya ulitin ko, huwag mong gagawing excuse ang pandemic. Huwag mong gagawing excuse ang ekonomiya. Huwag kang gagamit ng excuse. Huwag. Amen. Anumang season, anumang panahon, sumasayo ang Diyos, aangat at aangat ka, kapatid. Your success will be loud. Amen? So magaling si Daniel, amen, dahil sa kanyang abilidad, the king made plans to place him over the entire empire. So humanda ka, may pinagpe-pray ka, sobrang laki, ibibigay ni Lord yan. Sige, palapaan mo sila. Pero huwag kang magfo-focus doon, please. Huwag kang magfo-focus doon. Bagkus tanungin mo yung sarili mo, am I ready? Am I prepared? Yung sobrang laking hinihiling mong yan, God is ready, God is prepared, but are you ready? Amen? Alam ng hari na magaling si Daniel, ipopromote niya na. Alam ni Daniel na ipopromote na siya. Alam din ng maraming tao na ipopromote na siya. Yun na, yung tagumpay niya naging maingay. Amen? Alam, may balita sa langit, may balita sa lupa, may balita sa impyerno na ipopromote ka na ni Lord. Kaya kailangan maghanda ka. Pag hindi ka naghanda, ang hirap nung ilalabas mo na yung anak, hindi ka nakahanda. Amen? Ang maghahanda yung tatay. Ay, hindi niyo pa ako naintindihan. Kaya, Ninya, maghanda ka. Ano ba si Ninya? Maghanda ka, Ninya. Kung hindi, si Perna ang maghahanda. Hallelujah. Amen, no? Kaya napakahalaga, bago ibigay ni Lord yung tagumpay, ready ka na. Ang sabi niya in verse 4, then the other administrator, ayan na, then the other administrator and high officer began searching fault in the way Daniel was handling government affairs. But they could not find anything to criticize or condemn. He was faithful. Ang tindi po niyan. Naghahanap yung mga, yun na, ulitin ko ha, pag nandyan na yung promosyon, magiging maingay ang pag-unlad mo, magiging maingay ang tagumpay mo, marami ang makakarinig niyan. At kapag narinig na nila yan, kamukha nito, may mga taong hihila sa'yo, may mga espiritong hihila sa'yo, hihilahin ka niyan. Kaya nung hindi pa napopromote, nabalitaan pa lang mapopromote, marami nang nainggit, naghanap ng pangit kay Daniel. Pero wala silang makita, hindi po niyan. Wala silang makita, magaling humawak ng pera, faithful sa pamilya, faithful sa Panginoon, masipag sa trabaho, walang late, walang under the table, tinignan ng mga papeles, tinignan ng accounting, tinignan, walang makita. Ang galing ng taong ito. Kailangan, kung may mga magagaling ngayon, tayong mga Kristiyano yan. Amen? Dapat tayo yung mga may integrity. Walang nakakakita, may nakakakita. Ginagawa natin ang tama. Can I get an amen? We must become known as people with integrity. Tama? Kailangan sa simbahan ito, pag iniwan mo yung cellphone mo dyan, kahit hindi mo alam, amen, kahit balikan mo next week, nandyan pa rin dapat dyan. Kailangan pag yung pitaka, wallet mo, naiwan mo sa lamesa yan, walang mawawala. We must become people of integrity. Kailangan walang Kristiyano na habang nag-online class, may ginagawang iba, nakapokus lang sa online class. Can I get an amen? Kailangan tayo mga Kristiyano, kilala sa pagiging matuwid, yung hahanapan tayo ng butas pero walang makikita. Ay, hindi nyo po ako naintindihan. Come on, hallelujah. Why? Maraming tao, nagpapakitang gilas sa tao para kumuha ng pabor. Makakakuha ka naman ng pabor. Pero magpakitang gilas ka sa Diyos, siya ang magbibigay ng pabor sa'yo. Ang sabi niya, he was faithful, always responsible. Tumatindi po niyan. Why? Kasi if you keep praying for blessing, if you keep chasing for a blessing, mailap yan. Pag hinana mo ang pera, lilipad yan. Pag hinabol mo ang pera, tatakbuhin ka yan. Huwag mong hanapin yan. Ang ayusin mo, yung spiritual mo, ayusin mo yung ugali mo, ayusin mo yung galing mo, at ang blessing ang hahabol sa'yo. When you become responsible, amen, pag naging faithful ka, hahanapin ka ng blessing. Kaya huwag mong balik na rin, mapapagod ka. Kaya ang sabi niya, he was completely trustworthy. Nandiyan ba yan? Antindi, trustworthy. Pagkakatiwalaan, no? So they concluded, ito matindi. Sabi ng mga kaaway niya, ay, tama na. Wala tayong makikitang kasamaan dyan. Wala tayong mabubutas dyan. Ang gawin na lang natin, pahinain na lang natin siya. Paano natin siya mapapahina? Ang sabi sa verse 5, so they concluded, our only chance of finding grounds to accuse Daniel is in connection with the rules of his religion.
Banatan natin si Daniel. Alisin natin yung nagbibigay lakas sa kanya. Alisin natin yung nagbibigay puwersa sa kanya. Saan ba nanggagaling yung puwersa ni Daniel? Saan ba nanggagaling yung galing ni Daniel? Si Daniel, laging nananalangin yan. Si Daniel, 3 beses manalangin yan. Si Daniel, may intimacy kay Lord. Alisin natin yung intimacy niya. Alisin natin yung prayer niya. Alisin natin yung devotion niya. Alisin natin yung paglilingkod niya sa Diyos. Manghihina ang taong yan. Can you see, mga kapatid? Kaya sabi niya rito, so verse 6, the administrator and high officer went to the king. Long live the king, ang sabing ganon. We are in agreement. We, the administrator, officials, high officers, advisors, and din ito, nagtulong-tulong lahat para ipabagsak si Daniel. Pero alam niyo ang kwento, hindi siya napabagsak. Pagtutulong-tulungan ka ng lahat ng puwersa, pero sinisigurado ko sa inyo, karamdaman, sakit, kahirapan, virus, hindi ka mapapabagsak niya. Oh, walang tao rito, come on. Woo! Sabi natin, woo! Nagsama-sama silang lahat that the king should make a law that will strictly be enforced. Give order that for the next 30 days, hindi po niyan, 30 days, for the next 30 days, amen, any person who prays to anyone, divine or human, except you, your majesty, will be thrown in the den of lions. Mahal na hari, walang mananalangin, walang magsisimba, walang magpipray, walang magbabasa ng anumang religious book. For the next 30 days, ikaw ang sasambahin namin, mahal na hari. Yun ang ginawa nila kay Daniel. Niloko nila ang hari. Amen? Sabi nila, walang sasamba kundi sa iyo lang. So verse 9, so King Darius signed the law. Verse 10, but when Daniel learned that the law has been signed, he went home and knelt as usual. Alam ni Daniel, ay, ganun ba? Pumirma ang hari na walang sasamba, walang mananalangin, walang magbabasa ng ibang religious books, kundi siya lamang. Amen? So kapag may sumamba sa iba, may nagpray sa iba, itatapon sa mga leon. Nabalitaan ni Daniel yan. Pero si Daniel hindi siya nagmukmok, hindi siya nalungkot, hindi siya kinabahan. As usual, pumunta siya sa kanyang bahay, binuksan niya yung bintana, humarap sa simbahan, lumuhod pa rin siya. Alam ni Daniel na matatapon siya sa mga leon. Alam ni Daniel, matalino si Daniel. Hindi siya bobo, hindi siya ignorante. Alam niya na kaya ginawa yung batas na yun, hindi naman para sa karamihan, para sa kanya lang. Alam niya, ginawa yung batas yun para pabagsakin siya. Alam niya yon. At alam niya, nininimniman siya. Alam niya, tinitignan siya. Alam siya, sinosurvey. Alam niya, may nakatingin sa kanya. Pero nanatili pa rin siyang matatag. Sabi ni Daniel, mas mahal ko ang Panginoon kesa sa buhay ko. Mas mahal ko ang Panginoon kesa sa mga binigay niya. Kapag ganun yung conviction natin, walang makakapagpabagsak sa'yo. Kaya yung the God of yesterday. Isipin nyo, si Daniel, hindi naman siya Babylonian. Siya isang Israelita na kinangker ng mga Babylonian. Ginawa siyang slave sa bansang ito. He was a slave. He was a foreigner. He was an exile. He was a refugee. Hindi niya teritoryo yun. Pero kahit na ganun, pinromote pa rin siya ni Lord. Alam ni Daniel, galing kay Lord ang promotion ko. Galing kay Lord ang blessing ko. Ang position na to, galing kay Lord. Kung ano meron ko ngayon, galing kay Lord. Kaya kahit kunin nyo lahat yan, basta nasa akin si Lord, ibabalik niya lahat yan. Wala pong tao rito. Amen? Whatever you lost, let them be lost. Because God will bring you double. As long na wag mong ipagpapalit si Lord. Bilang mga Kristiyano, ito pong ilagay nyo sa puso nyo. Dapat kilala tayo bilang matutuwid, maaayos, masisipag, responsable. Kailangan alam nila, ay, wag mong babanggain pagdating sa paniniwala niya, wag mong babanggain yan, ay, lakwana ka yan. Dapat ganun tayo. Yung we are wholly closing to God. Tutuksoin ka, 2 milyon, 1 milyon, kalahating milyon, 10,000. Pagdating sa mga ganon, hallelujah. Hindi ka dapat nagpapatukso ka. Amen? Dahil higit pa doon ang kayang ibigay sa'yo ni Lord. Kaya sabi niya rito, sabi niya, amen, he knelt down as usual in the upstairs room with his window open towards Jerusalem. He prayed 3 times. 3 beses, amen? Hindi niya binawasan yung prayer niya. Hindi siya nagtago. Pwede naman niyang isasara niya pinto, isasara niya bintana, walang nakakalam. Pwede siya mag-pray. Hindi niya kinahiya yung paniniwala niya. Hindi. Binuksan niya pa rin yung bintana, nanalangin pa rin siya. Hindi niya binawasan hindi siya nag-lie low. Palilipasin ko muna to. Maintindihan naman ako ni Lord. 30 days lang naman ako hindi magpipray eh. Okay na to, Hindi siya ganon. Yes, the Lord will understand you, but you will not get the respect of God. People may understand you, but ginawa mo yan, but you will never gain the respect.
Kinuha ni Daniel yung respeto ng Diyos. Balo mo yung gagawang ko. Ikamateke ni, alwa mo ya ko, yung asawa ko, rengana ko, pati posisyon ko, kamateke ni, balo mo ita. Pero manalangin ko pa rin kaya ka, lawen ko mo. Ganun po yan. Amen? Hindi niya sina-challenge si Lord sa pangangailangan niya. Sina-challenge niya ni Lord sa pagmamahal niya sa Kanya. Kaya nagkarinig, mga kapatid. Kaya ang sabi nito, 3 times he still pray as he had done before. Giving thanks to God. Giving thanks. Eya sing, he still gave thanks to Him. Hallelujah. Hindi po ako galit. Masaya lang po ako kasi alam ko may gagawin si Lord eh. Verse 11, then the officials, ayan na, then the officials went together, nagsama-sama, yung nag-meeting, ayun, nag-pray na si Daniel, tara, sabay-sabay tayo, senador, congressman, o mayor, tara sabay-sabay tayo, mapuwersa tayo pag marami tayo, puntahan natin si hari, mahal na hari, nabantayan namin si Daniel, nagpipray sa ibang Diyos, itapon na natin siya, sama-sama. Ito ang tandaan nyo. Kahit pagtulong-tulungan ka ng maraming puwersa, espiritu, tao, sino man yan, pag sumasayo ang Diyos, hindi ka mapapabagsak. So, at last, verse 16, the king gave orders for Daniel to be arrested and thrown into the den of lions. The king said to him, may your God, whom you serve faithfully, rescue you. Kaya, ang hari, gusto niyang i-promote si Daniel. Ang hari, mahal niya si Daniel. Pero wala siyang magawa. Hindi niya maligtas si Daniel. May hangganan siya. May limitation siya. Kaya, never put your trust on men. Put your trust on God. And again, when you put your trust on God, He will align the right people to help you. He will bring you on the right place and the right time. Why? Ilalagay mo na rin ang tiwala mo, bakit hindi pa sa Diyos na walang limitasyon? Kaya nag-amen, amen? Hindi ko sinasabing masamang magtiwala sa tao. Ang problema nito, pag nilagay mo ang tiwala mo sa tao, may hangganan ng tao. Nanay, asawa, anak, pastor, may hangganan yan. Meron po. Kaya never ever replace God in your life. Sa Diyos mo ibigay lahat ng tiwala mo, hindi ka ipapahiya ng Panginoon. Wala pa akong nabasa na pinahiya ng Diyos. Ang sabi ni David, matanda na ako. Amen. Pero wala pa akong nakitang nagtiwala sa Diyos ang kanyang pinahiya. You will not be the first. Amen. Verse 17, itinapon po si Daniel. Nabe-bless na po ba kayo? Hallelujah, no? A stone was brought and placed over the mouth of the den. The king sealed the stone with his own royal seal and his nobles that no one could rescue him. See? No one could rescue. Wala nang makakapagligtas kay Daniel. Hindi sila Shadrach, Meshach, Abednego. Hindi ang kanyang asawa. Hindi ang haring mahal na mahal niyang pinaglilingkuran. Wala na. No one could rescue him. Pero mabuti na lang. Meron tayong ama. Alang tao. Ay, mahina palakpak yan. Kaya sa lahat ng may pangangailangan dyan, para sa iyo ang araw na to, sabihin mo, my success will be loud. Hindi mo na kailangan i-advertise yan. Magiging maingay ang tagumpay mo. Amen? Kaya napansin ko si Jesus, may pinagaling siya. Gumaling ka na. Huwag mong pagsasabi, uwi ka na. Ayaw man ipagsabi ni Jesus, pero kumakalat. Ay, walang tao dito. Hallelujah. Amen? Your success will be loud. Very early, in the morning, verse 19. Ang tawag ko po dyan, online prayer. Yan, tindihan. Hallelujah, no? Online prayer. Very early in the morning, the king got up and hurried out to the lion's den. When he got there, he called out in anguish, Daniel, servant of the... Ang sarap idugdong nun, no? Servant of the living God, was your God whom you serve. Kahit yung ibang tao, alam na tapat si Daniel eh. Iba yung alam mong tapat ka, pero iba yung iba nakakaalam na tapat ka. Is the God you serve so faithfully able to rescue you from the lions? And in verse 21, Daniel answered, long live the king. Amen? My God, hindi niyo po yan, my God sent His angels. Nagpadala ang Diyos ng mga anghel at sinara ang bibig ng mga leon. Hallelujah. Hindi po niyan? I declare in Jesus' name, sinasara ko ang bibig ng leon sa buhay mo. Amen. Ano man yung bibig na nagsasalitang masama sa'yo, sinasara ko yan right now in Jesus' name. Hallelujah. My God sent His angel to shut the mouth of the lions so that they would not hurt me.
For I have found innocent in your sight, and I have not wronged you, your majesty. Amen? The word today is divine access, breaking barriers. Divine access, breaking barriers. Every one of us will be given the same time and the same chance. Lahat tayo bibigyan ng time ni Lord. Lahat tayo bibigyan niya ng chance. Kung ano ang gagawin mo sa time na yan at sa chance na yan, yan ang magiging resulta ng tagumpay mo. Every one of us is given a time and chance. Kaya right now, CSLG, this is your time and you have a chance right now. Yung gagawin mo sa mga taon na sumusunod na yan, sa season na to, yan ang magdidikta ng buhay ng mga anak mo at ng mga apo mo at ng susunod na lahi. Habang pandemic ngayon, marami nawalan ng pag-asa, marami wala ng diskarte, marami sumuko na. Wala silang kaalam-alam. Yun ang may papasa nila sa mga anak nila, sa negosyo nila, sa mga apo nila. Pero kayong nakikinig right now sa akin, ayusin nyo ang time nyo, ayusin nyo ang chance nyo, dahil sa panahong ito gagawa ng matindi si Lord. We have all the excuse to give up. We have all the excuse not to pursue our dream. Lahat tayo. For example, right now, amen, isa kang nanay, 3 yung anak mo, grade 1, grade 3, grade 4. Eh di 3 module yan. Tama? Ang nanay ang magtuturo sa mga module. Eh ang nanay hindi naman tapos ng pag-aaral. May hawak na sandok. Manigaral kaya kagaaga-aga. Eh da ka pa mambabaro kang gagagana ka. 3 anak po yan, tinuturuan ng nanay. Tama po ba? Eh hindi aral ang nanay. Napuprostrate ang nanay, hindi siya marunong magturo. Ang mga bata napuprostrate, hindi rin natuturuan. Ay naku bisa, tuktangan nyo na yung module na yan. Sige na, magbalik na kayo, mag-Mobile Legend ako pa si Bay. Basta tahimik kayo mo. May excuse ang nanay. Hindi mo naman pwedeng sisihin ang DepEd. Ang DepEd na to, bakit pa pinagpatuloy ang pag-aaral? DepEd is mandated na magkaroon ng klase. Labag sa batas na napigilan ng pag-aaral. Nasa konstitusyon, ano man na mangyari, tuloy-tuloy ang pag-aaral. Hindi pwedeng i-decide ng DepEd kahit si President Duterte. Hindi niya pwedeng pigilan yan. Ang pwedeng pumigil dyan, batas din. Ang Kongreso rin. May batas na tuloy-tuloy ang pag-aaral. The only way para hindi mapostpone ng pag-aaral, gagawa ng batas. Wala namang batas na nagawa. Kaya dito may batas na napirmahan kahit ang hari, hindi niya kayang suwayin eh. Kaya amen? O paano tayo niyan? May batas na tuloy ang pag-aaral. Eh nahihirapan ng mga nanay. Amen? Nahihirapan ng mga bata. Pinakabalanse dyan, yung ayaw mag-aral, huwag mag-aral. Yung gusto mag-aral, magsipag, magpatuloy. But I guarantee you, yung mga mag-aaral, yung mga tatanggapin yung mga pagsubok, yung mga magtitiis, sila ang lalarga rito. Dahil matatapos ito. Matatapos ito. I'm sorry, but your excuse is not enough. Yung mga magsisumikap na kahit mahirap ang mga module, yung mga nanay na kahit mahirap ang module, magsusumikap, next year, ahead sila ng 1 year sa mga tumigil. At sa mga hindi naman, okay lang yan. Okay lang yan, balanse po tayo. But I'm telling you, andiyan ka pa ba mga kapatid? I'm telling you, kung alam mong suma sa'yo ang Diyos, ibigay mo yung kaya mo, ibigay mo yung the best mo, ang Diyos ng langit, magpapadala na, ay walang tao rito, sasamahan ka ni Lord. Kaya mga Kristiyano, anong silbi ng panalangin mo? Ang bilis mo mag-give up? Anong silbi ng pa-church mo? Konting pagsubok lang, umaatras ka? Palakpakan natin sila kung naintindihan niya ako. We are given time. Kapag binigay mo yung time na to, puro excuse ka. The Lord will understand you. He will not force you. Magpapasikat ng araw, magpapadala ng ulan, magpapakain sila, pero ang gadong ka lang. Pero kung lalagpasan mo yung limitation mo, bakit? Hindi ba alam ni Lord yung kakayahan mo? Alam ni Lord ang kakayahan mo. Alam niya, 2 isda, 5 tinapay lang yan. Pero pag sinama mo si Lord sa eksena, nagbabago ang eksena. Amen? It is time, no? Every one of us will be given time and chance. Sabi natin, time and chance. Kapag binigay sa'yo ni Lord dyan, give your best. Kaya po ngayon, kung mapapansin nyo talagang, alam nyo naman po yan, we always give our best. Nagpipreach po ako dito dati, camera lang. Nagpipreach ako dito dati, praise and worship lang. Nagpipreach ako dito dati, ilan lang. Nung kasagsagan nung pandemic, sa bahay lang kami nagpipreach, walang tao, walang gadget, walang ano. But every time, we always give our best.
Amen? Kasi alam ko, pag hinawakan na ni Lord yung trabahong binigay mo, pagpapalain niya yan. Always give your best. You see, excellent does not happen sa maraming tao. Worship does not happen on Bethel. No. Yung paggising mo pa lang, nagbihis ka pa lang, kinondisyon mo yung utak mo, nagsisimula na yung excellent doon. Kaya maliit o malaki, malaking project, maliit na project, ibigay mo yung the best mo. Doon nagsisimula yung tagumpay, hindi sa malaki yan. Pinatay muna ni David yung leon. Pinatay muna ni David yung oso bago si Goliath. Kaya nung umarap siya kay Goliath, relax lang siya. Sabi niya, Goliath, hindi mo ba alam, kilala ko yung God of yesterday ko? Yung Diyos na tumulong sa akin pumatay ng leon, yung Diyos na tumulong sa akin pumatay sa oso, siya rin ang Diyos na tutulong sa akin para wala po akong tao rito. Amen? Every one of us are given time and chance. Manage well, mga kapatid. Manage well. Mag-manage ka maigi. Be responsible. Husayan mo. Nagpipray tayo, nagwo-worship tayo, nagdi-declare tayo, nagbabasa tayo ng Bible, but this is not a replacement sa husay at galing. Amen? Hindi dahil nagpipray ka, talagang bukas ang langit sa'yo dyan. Pero hindi replacement ang panalangin sa husay at galing. Dapat mga Kristiyano, hindi lang tayo nagdi-declare, hindi lang tayo nagpa-prophesy, hinuhusayan natin, ginagalingan natin. Estudyante ka, nagtatrabaho ka, online class ka, online business ka, supervisor ka, manager ka, negosyante ka, sino ka man, hindi replacement ang panalangin sa paggawa ng matitinding mga bagay. Kaya husayan mo. Tingnan mo yung katabi mo, ganyan mo. Pas mo kamay mo. Ilagay mo dito. Manibela yan. Halawa kami manibela. Manibela. O yan. Depende sa husay mo, anong manibela hawakan mo. Manibela ng motor, manibela ng rakal, manibela ng kotse, bagong manibela. Amen? Manibela. Ano yan? Kaya hawakan mo. Tingnan mo. O, yung iba, walang manibelang mahawak. Di ba? Bakit? Kasi may driver siya. Hallelujah. Wala pa natin ang matindi sila. Amen, mga kapatid. No, depende sa'yo yan. Amen. Husayan mo. Season mo yan. Kaya sabi in Daniel 6 verse 3 to 4, sabi natin, ang dami pa naman nito. Meron akong 10 points. Matatapos ko kayo yung 10 points. Daniel soon proved himself. Yan. 3 to 4, brother. 3 to 4. Amen. Daniel should prove himself more capable than all the administrator because of his great ability. Sabi natin, great ability. And in verse 4, dito na po yung verse 4, no? They want to criticize and condemn him because he was faithful, responsible, and completely trustworthy. There will be an attack to stop you from succeeding. The enemy will try to prevent you. Nakakabuelo ka na, kaya magbantay kayo, nakakabuelo ka na, umaayos na yung negosyo mo, umaayos na yung ministry mo, umaayos na yung pamilya mo, nakaka-breakthrough ka na. Napagtagumpayan mo si Nebuchadnezzar, si Belshazzar, ngayon si Darius naman. So nakaka-level ka na, may bago ng promotion, hindi uupo ang demonyo para panuorin kang magtagumpay. Naaayos na kayong mag-asawa, hindi uupo ang demonyo at panonoorin kayong maging masaya. No? The enemy will try to prevent you. Magkakaroon ng spiritual attack sa'yo. Why? Every level of success, merong demonyong naka-assign dyan. Iba yung kalaban mo nung magkasintahan kayo. Iba yung kalaban mo nung mag-asawa kayo. Iba yung kalaban mo ngayong magkakaanak ka. Iba po yan. Kaya it is very important that your next level, that your every success is backed up by the word. Why? Hindi niya kakayanin yung testing na harap dyan. Inulit ko, mga kapatid, ha? Isipin mo to. Ipopromote, hindi pa na-promote, nabalitaan lang, tinapon. Pinagsasabihan ng masama, chinismis. Itinapon sa mga leon. Pero nasa kanya ang Diyos. Bumaba ang Diyos. Tinape na lapu asbuk deta. Walang tao rito, hallelujah. Dapat alam mo to. Kaya maraming nagtatagumpay, biglang tumigil. Maraming nagtatagumpay, tumigil yung daloy ng tagumpay. Biglang natuyuan, biglang tumigil. Kaya nag-aaral namin mga kapatid, pansinin nyo to, maraming artista ngayon, amen, dati sikat, ngayon hindi na. Di ba nakakalungkot siya pag may nakita ka sa Facebook, yung mga dating artistang mayayaman, artistang mga sikat, si John Regala, nakita niya, di ba, no? Yaman no artistang nun, pero ngayon kawawa, may sakit, walang umaantabay. No? Maraming mga matatagumpay, negosyante, nagtatrabaho, malakas ang business, maganda ang trabaho, biglang nang hina.
Maraming ministry maaapoy, biglang tumamlay. Amen? Why? Biglang naabot yung hangganan. Bawat isa sa atin, aabutin natin yung hangganan. Pero ngayong umagang ito, the anointing of Daniel, we will break every barriers in our life. Ang ibig sabihin ng barrier is limitation. Ang ibig sabihin ng barrier is boundary. Amen? Bawat isa sa atin, alam mo yan. Minsan, in denial ka, ayaw mong pansinin, ayaw mong harapin, pero hindi ka makaabante. Para bagang hanggang dyan ka na lang. Sumisigaw ang impyerno, sumisigaw ang demonyo, hanggang nakakin, dyan ka na lang. Hindi, wala, may barrier na eh. Amen? But today, in Jesus' name, we will break every barrier in Jesus' name. May barrier sa next level ni Daniel. May barrier sa susunod na promotion ni Daniel. Pero ano nangyari? Na-break niya. Hindi umubra ang mga leon sa kanya. Amen? Inabot niya pa yung ika-4 na hari, si Cyrus. Doon sa ika-4 na hari, doon dumating yung matitinding revelation sa kanya. Hindi mo ba nakikita? Ang tindi ng attack sa buhay mo? Pinagpadala pa ng COVID-19 ng impyerno para pigilan ka, pero nakatayo ka pa rin ngayon. Wala. Dahil unstoppable ang Diyos na sumasama sa'yo. There are 4 ways to receive the access to destroy barrier. I have 10 minutes. Una, para ma-break mo yung mga barrier na yan, kailangan mo to, regular, personal encounter with God. Regular, sabi natin regular. To keep breaking barriers, you need to have a regular, personal encounter with God. Si Daniel, meron po siyang ganito. Ang tawag ko po dito is personal discipline development. Hindi po yan. Isulat nyo po yan. Personal, kailangan mo to personal discipline development. Kailangan madisiplina mo yung sarili mo na araw-araw nagde-develop ka. Weekly nagde-develop ka. Monthly nagde-develop ka. Hindi ka pwedeng manatiling kamukha nung kahapon. Hindi ka pwedeng manatiling kamukha nung last month. Kaya yan ay resulta when you regularly come to God. Kapag regularly pumupunta ka sa Diyos, yung mga barrier mo, isa-isa niyang inaalis. Yung limitation mo, isa-isa niyang inaalis. Yung barrier mo, isa-isa niyang inaalis. Come to God regularly. Kailangan magkaroon ka ng disiplina dyan. Disiplinahin mo yung sarili mo, araw-araw nagdi-develop ka. Araw-araw, dinadala mo yung sarili mo sa Diyos. Araw-araw, hinaharap mo yung sarili mo sa Diyos. That's the only way to break your barrier. Come to God regularly to receive supernatural strength. Amen? Hindi ko po alam kung ilang beses na po tayo sa online prayer ngayon. Kulang-kulang 40 na po, 35 plus. I don't know na. Araw-araw po yan, gumigising kami mag-asawa ng 3:00, nag-online prayer bawat umaga. Si Nanay Jo naman, nagmo-module legend maghapon. Hanggang 9:00 po ng gabi, nagmo-module legend po yan. At ako naman po, hawak-hawak ko po si El. Sige El, kaya nyo yan. Sam, kaya nyo yan. No? Pinagtutulungan po namin yan. Ano, papabagsakin kami? Module lang? Walang tao dito talaga, hallelujah. Walang tao talaga dito, amen, no? Lakasan nyo palapak nyo, papalapak kayo kay Lord. When you come regularly to God, hindi ka matutuyuan. Kalangi, hindi ninipis ang anointing. Daily, iharap mo sa Diyos ang pamilya mo. Iharap mo sa Diyos ang ministry mo. Iharap mo sa Diyos ang hanap buhay mo. Iharap mo sa Diyos ang pag-aaral mo. Kaya nag-aaral, amen? At i-break ni Lord ano man ang limitasyon dyan. Never lose your time with God. Never lose your time with God no matter how busy you are. No matter how busy you are. Why? Oh, Jesus' name. Because your time with God is the gateway of your blessing. Kaya yung 10 minutes na panalangin kay Lord, kakargahin niya yan yung buong araw mo. Buong araw mo. 20 minutes na prayer lang sa umaga. 30 minutes, isang oras na time team na panalangin. Kaya alam nyo, napaka-powerful ng Sunday at ng Monday morning. Kasi yun ang magdidikte. Isipin mo, umagang-umaga, humarap ka kay Lord, bago ka humarap sa asawa mo, bago ka humarap sa anak mo, bago ka humarap sa apo mo, bago ka humarap sa negosyo mo, bago ka humarap sa module, bago ka humarap sa online business mo, bago mo harapin ang sino man, humarap ka sa Diyos, sinisigurado ko sa'yo, sasamahan ka niyang harapin lahat ng mga yan. At ito gusto ko,
Alam mo, pag humarap ka kay Lord, hindi ka pikon. Amen? Mabilis mapikon ng mga tao ngayon. Mabilis mag-init ng ulo. Hindi ka humarap kay Lord, humarap ka sa asawa mo, pikon ka kagad dyan. Hindi ka humarap kay Lord, humarap ka sa anak mo, pikon ka kagad dyan. Amen? Pag hindi ka marunong humarap sa Diyos, humarap ka kagad sa mga tao, mapipikon ka dyan. Pero pag humarap ka kay Lord, si Jesus, mansinin niya, si Jesus, araw-araw, Diyos na to araw-araw, nagpipray pa rin siya. Haharapin niya yung mga Saduceo, Pariseo, mga demonyo, mga pilay, mga toxic na tao, nakita niyo ba siyang napikon? Hindi. Nakita niyo ba siya nag-init ng ulo? Hindi. Why? Araw-araw, humaharap muna siya sa kanyang ama. Come on, the best na palakpak, the best na palakpak. You see, time will become your best friend. Tanungin mo ang isang mayamang taong malapit ng mamatay. Tanungin mo, ano yung kahilingan mo? Hindi siya hihiling ng material na bagay. Hihiling siya, konting oras pa sana. Pag ikaw marunong ka manalangin, you come regularly to the Lord, walang masasayang na effort, walang masasayang na oras, walang masasayang na puwersa, lahat ng gagawin mo, directed and led by the Holy Spirit. You will live a satisfied life. Kahit ang dami mong ginagawa, ang dami mong schedule, may panahon ka sa Panginoon, may panahon ka sa pamilya mo, may panahon ka sa trabaho, walang mapapabayaan. Why? Kasi inaakda ng Diyos ang gagawin mo Inuna mo siya Pero pag hindi mo inuna si Lord, hallelujah, maraming masasayang. Can I get an amen? Ay, wala po akong kausap dito. Alam niyo po, galing po kami sa isang meeting. Amen, no? Kasama ko po yung asawa ko. And then, nagme-meeting po kami, mga pastors, no? And then, may nagtanong po sa asawa ko. Ang tawag kasi nila sa asawa ko is Angel Locsin. Ang tawag naman nila sa akin, John Lloyd. Hindi Mongoloid, Lloyd. Hallelujah, no? Si Alex naman, ano ba si Alex? Si Alex naman, ang tawag sa kanya, John Lolo. Amen, no? Kasi tumaba daw, no? Sabi nila, Joe, sabi kasi mga pastors po ito, no? Joe, sabi nga no? Ano ko nga sabi niya? Nagkaaway ba kayo mag-asawa? Tinanong po sa amin, no? Hiwalay po yung mga lalaki, hiwalay po yung mga, tinanong po, may papatay akong Jay, adam kanyan. Si Nanay Joe, pag kinausap niyo po yan, hindi pa nagsasalita, nakauna kagad yung ngiti. Kasi ang pangalan niya, Jocelyn, ibig sabihin, laughter. Kaya pag kinausap mo yan, ngingiti ka agad dyan. No? Ako naman, ang pangalan ko Gerald, mandirigma. Kaya parang laging may labanan sa akin Kaya gano'n. No? Yung anak ko naman, ang pangalan Samuel. Ang ibig sabihin, kung anong hiniling kay Lord, yun ang binigay. Yung anak ko namang isa, ang pangalan Eliasar. Ang ibig sabihin ng God support. Kaya pag may malaki akong pangangailangan, tulog sila, hinahawakan ko yung ulo ni Nanay Jo, hinahawakan ko yung ulo ni Sam, nilalagay ko yung paa ko kay El. Lord, kailangan kita. Bigyan mo ako ng joy, nakaka-stress. Bigyan mo yung hinihiling ko, ibigay mo. Bigyan mo ako ng support. Ganun po ako mag-pray. Amen, no? Tapos hawa ko yung sarili ko, mandirigma, gumising ka na. Amen, ganun, wala talaga. Kailangan creative ka sa pananalangin. May papatay akong Diyan naman kanyan. Tumawa lang siya, at mahili kaya na. Mimisip ko po, Hana. Ko po matatanda na, Nana. Ko may papate. Alike po kasi, Hana. Dito sigurong bagay, pero kayo po talaga may papate yan. Na-bless po sila. Hindi yun naman, Nana, mga yan. Tapos sabi nga na, magkano mo yung lulubyo every Sunday? Tinanong kami gano'n. Magkano mo yung lulubyo yung tithes and offering? Sabi nga, si Nanay Jo nyo, kasi po si Nanay Jo talagang hiniwalay ko dyan. Huwag kang hahawak ng pera sa simbahan. Huwag, sabi ko, maglagay tayo ng tamang tao dyan. Yung boss, yung matindi. Sabi ko gano'n, no? Kaya tagahawak po ng finances natin, si Gerly. Boss Gerly, nandyan ka ba? Amen, no? Hindi ko namin inaasikaso yun, no? Magkano mo yung lulubera keng simbahan nyo every Sunday? Ay, sabi na, ko po ba? Mo balo, Ali ko po balo, siguro, 100,000, ne? Thousands siguro. Baka million Hayali po, siguro po, siya 20 po, mga yan. Kasi po, estudyante lang mo po, Ikayo naman, makananoy nga pa talaga dito simbahan na ito, No, ka rin, million, ay, wala akong kausap dito. Million po yung nagaste. Paano nyo napatuyo yung simbahan na yan? Ang sabi lang po ng asawa ko, mag-pray kayo po ba? Ako po mag-pray. Mag-pray yun na kami. Ayan si Tatang Manny. 5 months na itayo po to.
Para tayong siraulong umiikot. Hanggang ngayon po, hindi ko nawawalan ng anointing yan. Umiikot-ikot po tayo para tayong siraulo. Nagpipray natin ito, may gusali pa. Ang sabi nila kay Ronald, si Ronald, dudurot kayo, salwan mo yan. Malam sila ako, bunto ka na. Amen? Ngayon, yung nagsabi nun, Sir, boss, gumagano kay Ronald. Amen? Si Ronald ngayon, tignan nyo, boss. Si Ronald po, ang daming negosyo ngayon. May taho business na po yan. Hallelujah. Taho all day. Amen? No? Siya lang yung nagtitindang tahong hindi kinakain ng taho kasi pangit sa paa yung taho eh. Alam niyo naman yung paa niya, konting ano lang. Amen? No? Di ba? Wala taho talaga. Kaya pansinin nyo, daming tao sa bawat upay. May taho, may taho, may taho. Di ba? No? Antindi, no? Kaya wag po kayo mabigla dyan. Makikita nyo, para na siyang Majin Buu niyan. Mr. Taho na ngayon. No? Ikot-ikot po tayo rito. Tama mga kapatid, no? Nabili po natin. Natibag, nagawa. Ay, wala talagang tao rito. Ano sikreto niyan? Ay, alam nyo naman yan. Tignan mo nga yung katabi mo. Tignan mo. Oh, wala namang milyonaryo rito eh. Amen? Pero we serve a God that is a billionaire. Amen? When you come to God regularly, nabe-break yung mga barrier sa'yo. When you come to God regularly, hindi ka tumitingin sa problema. Hindi ka tumitingin sa resources mo. Tumitingin ko sa Diyos na sumusolve ng problema. Tumitingin ka sa Diyos na kayang magbigay ng resources. Woo! Sabi natin, woo! Si Daniel, pinagbawalang manalangin. Jay, could you come, Jay? Siguro isang point na lang. 10 points kasi to, 2 na lang. Amen, no? Amen, no? Si Daniel, pinagbawalang manalangin. Amen? But prayer is spending quality time with God. Nakita nila ang lakas niya galing kay Lord. So na-conclude nila, pag inalis mo yung prayer life niyan, inalis mo yung devotional life niyan, inalis mo yung worship time niyan, manghihina yan. Alam ni Daniel yan. Nakita ni Daniel the power of coming to God regularly. Nakita ni Daniel, noon nga, tinapong kami ni Nebuchadnezzar sa pugon eh. Hindi kami nasunog. Ito pa. Nakita ni Daniel yan, that prayer preserves him, prayer promote him, prayer give him wisdom. Hindi pinagpalit ni Daniel ang quality time niya kay Lord. Tingnan niyo po ako, magbabago yung season mo. Dalaga ka ngayon, kakaroon ka ng kasintahan, kakaroon ka ng anak, magiging lola ka, magtatrabaho ka, magbabago lahat yan. Pero I'm here right now telling sa inyo, magbago man yung season mo, wag mong ine-neglect ang personal intimacy mo kay Lord. Amen? Amen po ba mga kapatid? Palakpakan natin sila kung naintindihan nyo ako. Come to God regularly. Pastor, sablay ako eh. Backslider ako, Pastor. Good! Come to God regularly and let Him deal with your issue. Lahat tayo may issue. Ako rin, may issue ako. Pero hindi ko hinahayaan yung issue ko na pigilan ako pumunta kay Lord. I come to God with my issue. Lord, deal with my pride. Lord, deal with my kayabangan. Lord, deal with my weakness. Lord, deal with this thing. I come to God regularly and I allow Him to deal with me. Can I get an amen? Si Moises, mainit ang ulo. Si Moises nakapatay. Si Moises mayabang. Si Moises maliit ang tingin sa sarili. Alam nyo ba, pag mayabang ka, maliit ang tingin mo sa sarili mo? Pero pag hindi ka mayabang, you don't need to prove anything because you know who you are. Kaya si Moises, ang dami niyang sablay. Pero nung pununtahan niya si Lord, sa burning bush, binago ni Lord yun. So kung may issue ka, good. You come to God with your issue. Yung babae, may issue of the blood, may sakit, lumapit kay Lord, nawala eh. So ano mang issue mo, good. Praise God. Come to Him regularly. And let Him deal with your issue. Regular personal encounter with God. The second way to destroy barriers, train yourself to obey God's principles. I-train mo yung sarili mo na sundin. Amen? Na sundin yung mga panuntunin ni Lord. Because God will never violate His word. He will never violate His word. Bago magsalita ang Diyos, chine-check niya yung sarili niya. Amen? Kung kaya niyang gawin sa'yo yung sinabi niya. He is not playing games. Hindi siya magsasalita para lang kilitiin ka, para lang paiyakin ka, para lang encourage ka. No! When God speaks, before He speaks, He will check Himself. Can I do it?
Amen? Kaya hindi mo kailangan hulain yung kinabukasan mo. Hindi mo kailangan manghula o matakot sa kinabukasan mo. You know why? Your obedience to God's word will dictate your future. Kapag sinusundan mo ang salita ng Diyos, mapipinta mo na ang kinabukasan mo. You do not need to predict the outcome of your life. Your obedience or disobedience to God's word will dictate your life. Andiyan pa ba kayo mga kapatid? Can I get an amen? Your life, sulat niyo po ito, your life is a result how you treat God's word. Ulitin ko ha, ang buhay mo ngayon, ang magiging buhay ng anak mo, ng mga apo mo, ang magiging kinabukasan ng simbahang ito, amen, is a result how we treat God's word. Mahalaga pa ba ang salita ng Diyos sa'yo? Sinusundan mo ba ang salita ng Diyos? Pinapahalagaan mo ba ang salita ng Diyos? Nakikita ba ng asawa mo na mahalaga sa'yo ang salita ng Diyos? Nakikita ba ng mga anak mo na mahalaga sa'yo ang salita ng Diyos? Kayong mag-asawa, ano ang pattern nyo? Ang pattern ba ng mundo o ang pattern ng salita ng Diyos? Your life is a result how you treat God's word. Lalo na po sa panahong ito, we cannot afford sa mga trial and error. No? Kailangan yung ginagawa natin sigurado. And the Word of God will bring guaranteed success. Ulitin ko, the Word of God. Kasi bago niya sinulat yan, bago niya dineclare yan, sinigurado niya, sino mang susunod sa kanyang salita, may epekto ito. God's Word will bring guaranteed success. Kaya mga kapatid, I see to it, amen, personally po, sa aming mag-asawa, I see to it na kami po ay under sa God's law. I see to it na sinusundan namin ang God's law. Amen. I see to it na ang lahat ng ginagawa natin, lalo na po dito, meron po kaming prayer mag-asawa. Meron po kaming prayer. Sabi namin, Lord, kung meron kaming pinagpipray na gustong-gusto namin, pero hindi makakabuti sa amin, kahit iyak kami ng iyak, kahit magwala kami, huwag mong ibibigay, Lord. Meron ba kayong prayer na ganyan? Amen? Meron po kami mga, of course, meron din po kami prayer, hindi lang ministry yung gusto namin. Meron din kami mga personal na mga pangarap. Pero we pray, Lord, kahit gusto namin ito, kahit desire namin ito, kung hindi ito makakabuti sa amin, kahit magwala kami, kahit umiyak kami, kahit magtampo kami, huwag mong ibibigay, Lord. Kung ikakasama namin, huwag mong ibibigay. I see to it na we are under God's principle. Same sa church. Lahat po ng decision dito, lahat ng pinapangaral dito, lahat ng ginagawa natin dito, we see to it na ito ay galing sa salita ng Diyos. Why? Pag humarap ang pamilyang yan, humarap ang tagumpay na yan, humarap ang ministry na yan sa problema, dahil back up ng salita ng Diyos, mananatili siyang malakas. Woo! Sabi natin, woo! Thirdly, how to break barriers. You must be in the right environment. Right environment is the key to your development. Magkakaroon ka ng barriers, magkakaroon ka ng hangganan para ma-break mo yan. Hindi lang personal encounter with God, hindi lang God's word. You need to be in the right environment. Si Daniel, lumaki siyang kasama sila Shadrach, sila Meshach, sila Abednego, sa ay nakapalibot ng mga tamang tao. You need destiny helper. Man, kailangan mo ng mga destiny helper. You need the right people in your life. Right people will bring you to your destiny. Can I get an amen, mga kapatid, no? Sunan niyo po ito, grabe po ito. Relationship, sabi natin, relationship. One more time. Lakasan po natin. Relationship is a powerful currency. Relationship is a powerful currency, more powerful than money. Nandiyan ba yan? Hindi po yan. Alagaan mo yung mga relasyon mo. Kapag may maganda kang relasyon, pag tama yung relasyon mo, higit na pambili yan, higit na makapangyarihan kesa sa pera. Amen? Tingnan nyo po lahat ng nabibuild natin. Amen? Hindi naman po pera ang pinambuild natin dyan. Relationship lang po. Amen? Marami po kayo nakikita dyan, hindi natin binili. Binigay lang. Why? Because of relationship. Kaya kapag mahina ka sa relationship, isa kang negosyante, isa kang tindera, isa kang architect, isa kang engineer, mahina ka sa relationship, wala kang makukuhang kontrata. Kailangan ayusin mo yung relationship mo.
Isa kang pastor, isa kang leader, mahina relationship mo, di ka magtatagumpay dyan. Look at this, tingnan niyo po ako. You will not be successful unless people who surrounds you wants you to be successful. Kahit galingan mo, i-deal ka ni Lord dyan. Aayusin ni Lord yung puso mo, kailangan matuto ka na makipatungo sa mga tao. Kaya kapag lagi kang may kaaway, lagi kang may kagalit, ingat ka ng konti. Baka hindi sila ang mali, baka minsan ikaw ang mali. Ayusin mo yung one more time. Pag lagi mo kaaway nanay mo, lagi mo kaaway ang mga kapatid mo, ayusin mo ang relationship. Pag wala kang kontrata, pag wala kang sales, wala kang benta, wala kang relay. Why? Because every blessing is just a result of a new relationship. Kaya kung meron kang customer, meron kang kliyente, may anumang uri ng trabaho yan, kung pare-parehas lang ang mga yan, wala kang bagong relationship, walang bagong bentang papasok. Kaya nag-amen, mga kapatid. Kaya kami po mag-asawa, habilin po sa amin ito. Je, buri mo yung sali sa simbahan, siguraduhan mo okay kong may asawa. Patse, okay kong may asawa, keng meto nga bale, patse, okay lang may asawa, masaya lang anak. Same, kabit may kay simbahan, patse, okay kayong may asawa, okay simbahan na mga yan. Relationship. Never burn bridges. Huwag kang magtatapon ng relasyon. Huwag mong isasara ang pintuan sa relasyon. Have time. Pagkaroon ka ng time, umexit ka muna, pumayapa ka muna, just spend time, dumistansya ka. But, never burn bridges. Painawa kayo, kung may kasundo, painawa kayo. Hindi kayo, okay, have a distance. Keep your mouth shut, be still, but never burn bridges. Amen? Darating ang panahon, matatawid mo rin, magmamature kayong parehas, magkakasod. Wala po akong kausap dito, hallelujah. Come on! Come on, hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Why? I'm gonna show you this. Ito ang plano ng kaaway. The enemy's plan. Oh, Jesus, no? Hallelujah. The enemy's plan. May agenda ang kaaway. Nandyan ba? Yan, no? Ang agenda ng kaaway is distraction. Gusto ng kaaway to steal, kill, and destroy. Yan ang agenda niya. Gusto niyang sirayan ng simbahan, sirayan ng bansa, sirayan ng pamilya, sirayan ng gawain. Yan ang agenda ng kaaway. At ang strategy niya is division. Alam ng kaaway, babagsak ang pamilya niya pag nag-divide. Alam ng kaaway, babagsak ang simbahan pag nag-divide. Alam ng kaaway, babagsak ang isang bansa pag may division. So, ang agenda ng kaaway, wasakin ng bansa, wasakin ng pamilya, wasakin ng gawain, wasakin ng ministry. Agenda niya yan. At para magawa niya, ang kanyang strategy, division. At ang kanyang tactic is offense. Andiyan pa ba kaya? Para ma-divide kayong mag-asawa, isang salita lang, mamakbong kong may asawa. Isang salita lang. Magkakapatid, isang salitang ibagsak mo lang, sasabog ang mga yan. Because of offense. Minsan, ilang taon na kayo hindi nag-uusap. Minsan, ilang linggo na kayo hindi nag-uusap. Nakalimutan nyo na yung dahilan ba't kayo nag-away. Because of offense. Andyan pa ba kayo, mga kapatid? Amen? Kaya kung gusto mo magtagumpay, alagaan mo ang relasyon mo. Don't burn. Kamang palakpakan naman natin na matindi si Lord. Tandaan nyo po yan. At ang cure, somebody say cure. Ang vaccine dyan is forgiveness. Sumigaw tayo. 1, 2, 3. Forgiveness. One more time. Lahat naman tayo sumablay. Pinatawad tayo ni Lord. So dapat marunong din tayo magpatawad. Kaya nagyari namin, mga kapatid. Yan ang kaaway, no? The close the relationship. Hindi po yan? Jesus name. The closer the relationship. Yung sobrang close kayo, the greater the opportunity of intimacy. Pag sobrang close kayo, mas masarap, mas masaya kayo. But, the closer you are, the greater risk of offense. Hindi ka pwedeng saktan ng taong hindi mo mahal. Ay, wala akong kausap. Hindi ka pwedeng saktan ng taong hindi mo minamahal. Ang pwede lang manakit sa'yo, yung taong mahal mo. Yan ang strategy ng kaaway. Magkaroon ng tampo mag-asawa, magkaroon ng tampo mga anak, magkaroon ng tampo magkakapatid, magkaroon ng tampo ang mga magkaka-church member. Strategy ng kaaway yan. You see, ang sabi ni Satan, ang sabi ni Jesus, a kingdom that is divided
will never win. Ang pamilyang bahagi, hindi magtatagumpay. Ang simbaang bahagi, hindi magtatagumpay. Kaya sabi ni Jesus, I do not come on my name. I come to the one who sent me. Make sure, protektahan po natin yung ating unity sa pamilya, unity sa simbahan, unity sa ministry. Can I get an amen? Di ba napalakpakan naman din si Lord? Before I go and last, just bow your head right now. Raba Sandereshai. Baka meron kang taong kagalit. Baka hindi naman kagalit, katampuhan lang. O baka meron kayong miscommunication, gusto nyo nang mag-usap, pero nahihiya kayo. May pride baga. Why don't you lift your hands as you are seated right now and ask the mercy of God to fall upon your life? Lord, I'm praying right now sa aking mga kamanggagawa, sa Bethel, sa live stream, at sa lahat ng nakikinig nito. Hilumin mo po ang relationship nila, Lord. Heal their relationship right now. Yung relasyon po ng mga mag-asawa, mag-ama, mag-ina, magkakapatid, magka-church. Lord, hilumin mo po. By the blood of Jesus, galing sa iyong tagiliran, sumabog ang iyong puso para mahilom ang aming mga puso. In the name of Jesus. Bigkasin niyo po right now, yung pangalan ng taong yan, mahal mo siya. Do not resist. Listen carefully. Do not resist. Mahal mo siya. Malapit siya sa'yo. May nangyaring hindi tama, hindi maganda. But this morning, to break your barrier, heal that relationship. Bigkasin mo yung pangalan niya. Lord, gusto na po namin magkasundo. Sabihin mo, pinapatawad ko siya. At Lord, magkaroon po ng puwang sa kanyang pusong patawarin ako. Come on, begin to pray right now. Siguro kamag-anak yan, kaibigan yan, I don't know. But I know you're a good person. He's a good person. In the name of Jesus, heal right now. Heal right now their relationship. Raba Sanda Raba. Thank you, Jesus. Sharabahandere. Bago matapos ang October na to, magkikita kayo. Magme-message kayo, tatawagan kayo, mare-restore yung relationship at magkakaroon ng bagong level sa buhay mo because a barrier has been destroyed. In the name of Jesus. Palakpakan po natin si Lord. Woo! Sabi natin, woo! And lastly, tayong lahat ay tumayo. Are you blessed? Lahat ng blessed, palakpakan ng matindi si Lord. Because He is a God of miracles. To break barriers, regularly come to God, obey His word, right atmosphere. Ika-apat, aligning in covenant. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. One more time. Daniel was a great man. Daniel was unstoppable. Daniel has a good track record. Amen? Pero dumating sa punto na kahit yung hari, hindi siya kayang tulungan. He need to go to another access. He need to go to another level. Nakataya yung buhay niya, yung pamilya niya, at lahat ng mga nasa ilalim niya. So ang ginawa ni Daniel, binawalan siyang manalangin. Ang sabi ng Bible, pumanik siya sa kanyang kwarto, binuksan yung bintana, in verse 3, binuksan yung bintana, humarap sa Jerusalem. Humarap sa templo ng Diyos. Why? Naalala ni Daniel yung 1 Kings chapter 8 verse 30. Listen carefully, listen carefully. Naalala ni Daniel ito, 1 Kings chapter 8 verse 30. Ito yung time na si Solomon, naitayo niya na yung templo. Nagpatayo si Solomon ng napakagandang templo at dinedicate ni Solomon yun. At nagwika si Solomon. Ang sabi ni Solomon, ito yung panalangin niya. May you hear the humble and earnest request from me and your people Israel. When we pray towards this place, hindi po niyan, when we pray towards this place, hear us from heaven where you live, and when you hear, forgive. Naalala ni Daniel ito. Sabi niya, wala na akong
takbuhan. Hindi ako matulungan nila Shadrach. Hindi ako matulungan ng hari. Kailangan kong pumanik siya. Sabi niya, doon ang direksyon. Doon ang direksyon ng templo. Doon ang direksyon ng Bethel. Lumuhod siya doon sa direksyon ng templo at nanalangin siya. At dumating ang Diyos. Sinagot ang kanyang panalangin. He was aligning to the covenant. Kaya, totoo po to. Every morning, taga San Matias ka, Angeles ka, kung taga Kalulot ka, wherever place you are, alamin mo kung saan ang direksyon ng Bethel. Amen? Kung saan ang direksyon ng Bethel. And every morning, dito sa north, dito ako lulod. Lord, nasa direksyon ako ng Bethel. Lord, pinangako mo na anumang panalangin bibigkasin sa Bethel, sasagutin mo. Nananalangin ako ngayon. I am aligning myself with the covenant. Answer my prayer. Align yourself. May pangakong tinanggap ang simbahang ito. Can I get an amen? Look at this. Every year, look at me. Every year, may covenant si Lord. Ang covenant ni Lord ngayong year, we will become an impact. Alam nyo, nagiging impact. Wala po talagang tao. Ngayon, merong online prayer. Marami po nagme-message, hindi na po namin kilala iba't ibang bansa. Mga pastor sa iba't ibang bansa. Nabibigla sila. My member messaged me. May message ako ng miyembro ko. Ang sabi niya, you are praying for me. I'm in Australia. Thank you. Amen? Pero mo hindi na. Dati, ponduan lang. Pero yung tinig natin sa ponduan, ngayon pang buong mundo na. Woo! Can I get an amen? Why? Every year may covenant ang Diyos eh. I-align mo yung sarili mo sa simbahan. I-align mo yung sarili mo sa covenant ng church. Despite of the pandemic, you will become an impact. This month, meron din po tayong covenant. Ang covenant ngayon ni Lord sa atin is divine access. Papayag ka ba? Lahat ng tao sa simbahan, may access, ikaw wala? This morning, align yourself with the covenant with God. Yung nangyayari sa gawain, dadaloy sa'yo. Can I get an amen? Come on, the best na palakpak para kay Lord.